Hey, what's up guys? For today's video guys, we are going to Taiwan. And this video guys is last April pa siya. And very random talaga ng flight ko nito. And as you can see, sobrang luwag dito sa NAIA kasi kakatapos lang ng Lantern season. So walang masyadong mga tao and hindi pa sila pauwi from province or other country na pinuntahan nila. And this is my first time guys to travel abroad, to travel internationally, to travel alone. And sobrang surprise ako sa naging journey ko dito. And me as an introvert before is sobrang na-proud ako sa sarili ko na kaya ko pala siya. So sobrang excited ko guys, sobrang aga ko talaga dito sa NAIA Terminal 3 and nag-selfie muna ako, video here and there. Kasi nga, first time ko and hindi ko alam. Kasi sabi nila, very unpredictable daw yung weather doon sa Taiwan. Hindi natin alam kung mainit or malamig. So, I prepare na lang na mag-skirt and mag-jacket or long sleeve kasi hindi naman ganun kalamig yung suot ko. Pwede kong tanggalin yung jacket, pwede rin namang meron. And as a first timer, masasabi ko na sa una, nag-iisip ako kung kaya ba, kung makakapasa ba. And sobrang in-enjoy ko lang talaga. And nag-prepare ako. Take note guys, kailangan nating mag-prepare lahat ng requirements na kakailanganin. Kahit hindi siya hinihingi, as long as prepare tayo. And sabi nila at least mag-prepare tayo ng mga 5. Kasama na dun yung passport, yung ticket, yung hotel, yung COE natin, and then yung kahit anong mga bank record natin. So, dinala ko siya talaga guys, lahat. And para wala ng question, and as long as honest ka naman sa mga sasabihin mo, and there's no reason para kabahan ka sa immigration. At first, hindi talaga Taiwan yung first choice ko. Ang first choice ko talaga is El Nido, Palawan. So, nag-search ako ng mga solo trip, solo tour, ganito. And then, na-discover ko na sobrang mahal pala sa Philippines mag-travel kaysa sa ibang bansa. Nag-inquire ako for solo and sabi nila wala daw solo na naka-package or naka-promo. So, sabi nila kung magsosolo daw ako ng 4 days or 5 days, I forgot, it will cost 29,000. So, it's a lot of money. And nasa Philippines ka lang. And marami din naman beaches dito sa ibang bansa. I mean, mga dagat, mga sea, ganito. So, I decided na lang na baka sa ibang bansa na lang. And biglang nag-pop up lang itong Taiwan. So, ni-research ko siya and nalaman ko na mag-e-end na yung visa free nila ng July 2025, July 31, 2025. So, nag-decide talaga ako na i-go na to. Sabi ko, go na talaga to. And eto na nga guys, morning na siya. So, nag-video lang ako while waiting for yung boarding namin. So, actually guys, na-delay siya ng 1 hour. Papasok na talaga kami, as in nandun na kami and pinabalik kami. So, another 1 hour na naman ng pag-aantay. Sabi ko pag nag 2 hours to, baka ibalik, i-refund. Pero hindi, 1 hour lang talaga yung delay ng flight. So, nag-picture muna ako, nag-video muna ako, and yun. And back to my story guys. After nung nag-book ako ng flight, wala akong approve pa ng leave sa work ko. So, sabi ko, paano kaya to? Pero ginuho ko na siya. Sabi ko, 4 days is good naman. Bahala na kumuha niyo. Pero huwag niyong gagawin yun, guys. So, nalaman ko na for me talaga to kasi na-approve yung mga final ko na PTO. And then, yun, nag-research na ako for a month. Yeah, ganun katagal yung pagre-research ko kasi nga first time ko. And, nag-book na ako sa Klook ng mga SIM. And then, yung mga transportation, MRT, and sobrang nag-enjoy talaga ako sa mga MRT doon kasi as in walking distance lang, marami ka nang mapupuntahan ng mga tourist spot nila doon. Yan, as you can see guys, papasok na kami and totoo na talaga to.
di na siya delayed, tinawag na kami for boarding. And then sobrang saya ng feeling kasi it's my first time, and ang smooth for me, ang smooth ng naging journey ko dito. And nasa window seat ako. I'm so happy na nakakuha ko ng window seat. And pati sa pag-uwi ko guys, sobrang happy ko din kasi window seat din. 5F yung binigay sa akin. So, malapit na siya sa unahan and nasa window seat pa siya. So, sobrang thankful ako sa AirAsia kasi binigyan ako ng ganitong privilege as a first timer. And dito naman guys, tinuturo sa amin yung mga guides sa mga steps kung anong gagawin if ever na magkaroon ng trouble inside the airplane. So, eto na guys, lipad na kami dito and sobra talaga yung puso ko, walang kaba, as in zero kaba. It's more on excitement and alam mo yun, iniisip mo kung ano yung mangyayari, pero in a very good way. And sobrang smooth lang yung naging travel namin, though walang turbulence or anything, hindi ako nahilo. And I just discovered na wala akong fear of height. As in, hindi ko iniisip kung may fear of heights ba ako or wala. Basta nag-go talaga ako mag-flight and mag-solo flight. And hindi ako nag-aya kasi gusto ko siyang i-secret. Gusto kong i-conquer yung fear ko na mag-travel alone and mag-travel ng DIY. Ito pa guys, DIY lahat ng travel ko. As in, ako lang gumawa ng lahat ng itinerary, lahat ng pupuntahan ko. Ako lang din pumili ng hotel, ng flight, ng date and all. As in, ako lang, wala akong pinagsabihan. And para i-surprise ko rin lahat siguro, and a lot of people I know, very na-surprise talaga sila kasi hindi nila in-expect na kaya ko mag-isa. Kasi nga before, I was an introvert and hindi nila inisip na kaya kong mag-isa and kaya kong lumipad. Mag-travel alone and as an very dependent before. Kahit ako, nagulat ako sa sarili ko na ang dami kong na-conquer dito sa journey ko na to. Hindi ko pinagsisihan yung, actually guys, 28,000 yung nagkasas ko, kasama na lahat yung flight, yung hotel, 4 days trip, yung transportation ng unlimited, and then yung mga fun pass sa mga entries sa mga pinuntahan ko, like yung mga makikita nyo as you watch this video guys, and pati yung mga SIM card, food, and souvenir guys. Hindi ako talaga bumili ng souvenir kasi akala ko yung timbang nung luggage ko and yung bag na dala ko is pagsasamahin siya. So, hindi pala. 6 kilos and then meron akong 1 kilo dito sa bag ko na dala-dala ko. And sobrang nanghinayang ako kasi I didn't bought any souvenir that time kasi akala ko mag-overweight yung alam mo yun. So, kinabahan na ako dun sa part na yun. Sabi ko, hindi na lang ako magpapasalubong. And sana maintindihan ng mga kakilala ko yun. And wala rin naman silang magagawa kung wala rin akong dala. And I was so sad. Ang sad part nun is hindi pala siya kasama. So, may 1 kilo ako sa bag ko na hindi naman tinimbang. And yung 1 kilo na yun, sana naibili ko pa siya ng mga pasalubong. And yun, kaya siya naging 28,000. Siguro kung bumili ako ng pasalubong, around 30,000 yung nagasos ko. Siguro, it's 28,000 because I am solo. Solo ko lahat ng mga binabayad ko doon. Pero hindi ko talaga siya niregret na parang yung iba, makakabili ka na ng iPhone and all. Makakabili ka na ng ganito, yan. No, guys. Yung experience and yung na-conquer mo yung fear mo, nagawa mo yung isang bagay na even in your wildest dream, hindi mo maisip na kaya mo pala siyang gawin. Sa iba parang normal lang, parang simple, but this is so, parang unbelievable for me. I am already 37 years old and I just got out from my comfort zone, and so I was very happy this time.
Basta sobrang saya lang yung journey ko and enjoy ko lahat. Hindi ako natulog dito sa flight ko na to sa Taiwan. Sobrang enjoy ko yung view. Yung 2 hours mahigit na to. Sobrang enjoy ko. Ang ganda-ganda talaga ng experience. Ang ganda ng view, ang ganda ng vibe, ang ganda ng journey ko, ang smooth. Basta, as sa mga first timers, sa mga solo traveler, they can relate in my story. Sobrang happy lang. And here we are guys, nandito na tayo sa Taiwan and sobrang happy ng puso ko dito and hindi na ako nakapag-picture sa mga Hello Taiwan or anything dito sa may sa airport ng Taiwan kasi nagmamadali na rin ako kasi hindi ko alam kasi kung anong madadating ko doon. Very confused pa ako. Confused in a very good way. Parang lahat sa akin. Ano pa to? Parang ano pang na-expect ko sa 4 days ko dito. Kaya ko ba or what? Pero yung word na kaya ko ba is very exciting yung dating. So this time guys, clueless pa ako kung anong weather ang dadatnan ko sa labas. And there you are. Wala akong tulog niyan, wala akong pahinga pa from my duty kasi 11 PM nag-out ako sa work ko, nag-half day ako, nagpaalam ako sa boss ko. And then, pinayagan ako, sobrang happy ko nun kasi nag-iba kasi yung schedule ko. Sabi ko, kung hindi ako payagan, hindi ko alam ang gagawin ko kasi kailangan ko 3 hours before nandun ako sa airport. Pero, since pinayagan ako 5 hours before nasa airport na ako, kaya na-enjoy ko yung buong journey ko doon. Picture here and there. Dito naman, medyo napaaga din ako kasi 3 PM pa yung check-in ko sa hotel and 1 PM nandito na ako. And dito guys, yung kuha na ng mga luggage. But since carry on lang ako, wala ko lang yung mga luggage ko so wala akong i-claim ng mga na baggage. And nandito na ako sa International Airport ng Taiwan. And I am going to claim my Klook, Fun Pass, and Transportation. And sumali din ako dito sa kanilang pag-games. And unfortunately, hindi ako nanalo. But it's okay. I didn't expect anything more sa travel ko dito. Basta in-enjoy ko lang talaga siya. And sobrang hindi siya culture shock kasi more on parang dinama ko yung lugar na as if dun talaga ako nakatira. Hindi ako naging parang stranger sa kanila. And approachable sila kapag kinausap mo. And minsan sila pa yung mag-a-adjust sa'yo. Hindi naman ako, I didn't know anything about their language. So, hindi rin ako nag-aral kasi inisip ko, it's just 4 days. So, I don't wanna waste my time for that. Pero nag-effort naman ako sa ni hao and all that. And dito, mag-withdraw ako ng money. And pagbaba mo dito sa Terminal 1, makikita mo na yung train papunta sa Taipei. And dito nga guys sa airport, nag-ikot-ikot ako. Nakita ko tong madami souvenirs guys. Sobrang gaganda nila kung pwede nga lang bilhin lahat ng klase. Pero kasi iniisip ko talaga yung luggage ko. Ayokong masobrahan siya. So, hindi ako bumili muna. And nag-ikot-ikot lang ako kung saan ako pwede kumain. Kasi super gutom na ako. I am very, very hungry that time. And kasi guys, nakapasok na ako sa MRT papuntang Taipei. And this video guys is so funny kasi wala siyang elevator. And naibaba ako, naituro ako ng isang foreigner sa Bayman. Ang Bayman, hindi yun yung lugar na pupuntahan ko. Iba yung pupuntahan ko and dito ako tinuro. And imbes na mainis, I just enjoy my journey there and nakita ko yung mga claw machine. Nag-claw machine na lang ako as a I'm a fan of claw machine. Sobrang hilig ko sa mga claw machine. And hindi man ako nanalo, sobrang nag-enjoy ako. And sinamahan ako ng maglolo dito na maglaro. And sobrang na-enjoy ko siya. Kasi tinuturuan nila ako on how to play this. Pero alam ko naman kung paano siya. Pero hindi ko lang alam kung same ba lahat. Sobrang inosente, diba? Pero after dito is naghanap na ako ng makakainan ko. And my first meal was very, very nakakatawa kasi bumili ako ng tea
authentic tea nila. And yung lasa niya is na-shock ako kasi sobrang tabang. As in blonde talaga yung lasa niya. It's far! Lasang bulaklak na lasang dahon. Pero inubos, hindi ko siya naubos. Hindi ko nga rin alam kung nakalahati ko. Habang iniinom ko siya, nakatakip ang ilong ko kasi I am not a fan of tea. Real tea and authentic tea ng Taiwan is very tea. Very tea talaga siya, guys. And yun, nag-ongiri lang din ako. And as you can see, guys, pumunta ako dito to claim my fan pass kasi dalawa pala yung Taipei main station. Isa to sa pag-claiman mo, and then yung other one is yung Taipei main station na MRT. And dito, guys, is yung first MRT na pinuntahan ko papunta dun sa hotel na tutuluyan ko. And here I am na, guys. Tapos, eto na yung malapit sa hotel ko. Nandito na ako sa my red house. And sobrang happy ko. Sabi ko, ang lapit ko na sa hotel. Makakapagpahinga na ako. Pero, guys, hindi ako nagpahinga. Nag-ikot-ikot pa ako. And we are here at Shimanting. And dito sa Shimanting, pag umaga talaga, walang life. As in, gabi yung life nila, as in ang daming tao pag gabi, andun yung mga food stalls and street foods. Pag umaga, more on like some tourists, pero pag gabi talaga doon napakadami, as in marami kayong pagpipilian. And sobrang na-surprise ako kasi even if there's a lot of people outside and makikita mo na maraming mga pagkain, maraming inisipin mo parang ang daming kalat, ang daming lilinisin, pero grabe, pagising ko sa umaga, alam mo yun, as nakikita nyo rin naman sa video, sobrang linis, sobrang parang walang nangyari ng gabi. And here I am now sa aking hotel. Sobrang spacious ng room ko, guys, and as you can see, it's not really pleasing when it comes to video, but in person, maganda siya, guys. And yung mga nakadikit sa kanya is wallpaper. It's not dumi, it's wallpaper, guys. Charan! May bathtub pa. Sobrang linis. Mukha lang siyang madumi, pero hindi siya madumi. Linis. Meron pang shower, shampoo and sabon. May towel, may tissue, mayroong blower, mayroong mirror, at saka bidet. May bidet ba? Oh my gosh! Mayroon bang bidet? Meron palang shower. And here I am now sa aking day 1, and sobrang kahit na wala akong tulog and pagod, hindi ko nararamdaman as in yung pagod kasi sobrang ina-enjoy ko yung pagstay here dito. And sa aking day 1, I decided to go to Longshan Temple, and walking distance lang siya, and isang MRT lang siya from Shiman Station, and bababa tayo sa isang station papuntang Longshan, and walking distance lang talaga siya, guys. And here we are now, guys, sa Longshan Temple, and since it's a temple, so we expected na quiet yung place and very intimate lang yung sa lugar. So let's watch this video, guys, kung anong meron sa kanila sa loob ng temple, kasi this is my first time, guys. I am not Buddhist or anything, or I am a Christian, so na-curious lang ako kung anong meron sa culture nila and nothing more.
next destination guys. As you can see, nandito tayo sa Red House and luckily, walang masyadong tao so we can take videos and photos dito. And as for me na hindi ako talaga magaling mag-video and mag-photos, in-enjoy ko na lang din yung lugar kasi I really have no idea how to do this. But it's fun kasi walking distance lang lahat. Shimenting, Longshan Temple, Red House, and abangan nyo ako guys sa mga MRT stations na pupuntahan natin na walking distance lang din yung mga tourist spots nila. And this is one thing na sobrang nagustuhan ko sa Taiwan. Sobrang linis, sobrang accessible ng mga places nila. Today we are exploring Shimenting, one of the most exciting neighborhoods in Taipei. It's often called the Harajuku of Taipei because of its trendy fashion, street culture, and super lively vibe. As soon as we walk in, you'll notice the huge LED billboards, street performers, and crazy energy all around. This is actually the first pedestrian zone in Taiwan created back in 1999 and it's super popular with young locals and tourists alike. So whether you're here for the food, the shopping, the culture, or just feel the energy, Shimenting is must visit in Taipei. If you come at night, the neon lights make it even more magical. And here we are now, we've made it to Shin Futang, one of the most famous bubble tea shops in Taiwan. You'll recognize it by the crowds outside. Everyone comes here for their signature brown sugar bubble milk. And guys, take note, sobrang sarap ng kanilang bubble milk tea. And hindi siya yung kagaya dito sa Philippines na parang milk tea siya pero walang tea. Or yung boba nila is sobrang tigas. Here, super chewy and super lambot na talaga. And bumili din tayo ng kanilang rice noodles and version nito yung miswa dito sa Philippines. Kung hindi kayo fan ng miswa sa Philippines, baka hindi niyo siya magustuhan. And now, I want to show you guys one of my favorite parts, the souvenir shops. And if you're looking for something to bring home from Taiwan, this is the perfect place for you guys. Here you can find everything from postcards, keychains, and magnets to quirky stuff like Taiwan themed tote bags, socks, and even bubble tea plushes. It's such a fun place to wander and discover little treasures here in Taiwan. Some shops also sell more traditional souvenirs like calligraphy brushes, chopsticks, and mini lanterns. These are great if you want something with more culture value. Day 2 guys, nag-take out na lang ako ng food outside kasi mas gusto kong kumain muna dito sa loob. And magpe-prepare din ako kasi mahaba tong araw na to and pupunta tayo sa iba't ibang place sa Tamsui. And ito try din natin sumakay sa ibang bus papunta dun sa Tamsui and sa, I forgot the place, it's a coastal place na may beach and all. Yeah. And there you are guys, I am so amazed kasi kagabi, nung gabi na yan guys, sobrang daming tao and in-expect ko talaga na sobrang daming kalat, sobrang daming mga basura kahit saan. Pero look at this guys, hindi siya ganun, hindi siya gaya ng ina-expect ko na sobrang kalat niya. As you can see, parang ang aga-aga ng mga tao, nagpe-prepare na sila, nag-aayos na sila. And me walking here in Shimenting, sobrang relaxing for me kasi unang-una it's new for me. And sobrang nagustuhan ko yung vibes niya, malinis, tahimik. Sobrang aesthetic for me to kasi hindi siya yung kagaya ng iba na magulo, na parang palengke vibe. Hindi siya ganun, hindi siya kagaya dito sa Philippines. Sorry to say this, pero and look at this, yung mga tao nila is welcoming also kahit hindi sila marunong magsalita. Not all of them can speak English actually. And, right. Pero very accommodating sila, nagsismile sila, nag-greet sila, and hindi sila snob kagaya ng ibang country na napapanood ko sa mga tour na parang iniiwasan sila or nahihiya sa kanila or
minsan tinatabi pa sila. Dito sa Taiwan, sobrang opposite nun. And very accommodating sila, lalo na sa mga turista. And masasabi ko guys, sa 2 days ko pa lang dito, yung vibe niya is parang pinagsama-samang Japan, Korea, tapos Taiwan. Parang andun siya lahat, yung mga city view, lights view, and all that. And Asian, syempre yung mga features nila and all. And there you are, papunta na tayo sa Tamsui para maghanap ng pwedeng puntahan. Actually guys, marami akong options. So, nasa sa akin na lang yun kung ano yung uunahin ko. And kung ano pala yung mga bus na pinakaunang darating kung sa papuntang Coastal or papuntang Fisherman's Wharf. And sa Shalom Beach also. This is what I am talking about guys, yung MRT nila na hindi nagtutulakan dahil dito sa Philippines. Meron silang kanya-kanyang lane dito sa left and right, parang straight siya para alam mo na kung saan ka pupunta. Hindi ka pwede sa gitna or sa makapag-unahan sa mga tao. And sobrang spacious na guys. Sorry. Kahit na rush hour siya. We are here now sa station ng Tamsui and kakaiba yung station na to, medyo parang old vibes. Kasi for me yung Tamsui kasi parang pang old vibes siya, hindi siya kagaya ng mga city. And mas malamig siya dito compared dun sa Ximending. Kung makikita niyo guys, sobrang ganda dito. Maaraw lang siyang tingnan pero hindi siya ganun kainit. And this is heaven guys. Sobrang daming masasarap na pagkain. I swear guys, masasarap sila lahat. And as a fan of like Asian food, like Japanese food, Korean, Chinese, and Taiwanese food, I don't know kung na-adapt nila yung Chinese or Japanese food, pero para sa akin masarap. And eto guys, yung kanilang 7-Eleven, ang daming options, ang daming mong pagpipilian from appetizer, main course, drinks, desserts and all. Unlike sa Philippines talaga na parang kabisado mo na lahat ng nakalagay doon, pero dito parang ang dami mong mapagpipilian, ang dami mong makikitang mga bago. And yeah, sobrang na-enjoy ko yung pag-explore dito kahit sa 7-Eleven nila. And yung mga noodles nila guys, hindi siya ganun kamamahal. At andito tayo guys sa station ng Tamsui, and as you can see, makikita nyo yung mga bus number, kung saan pupunta, kung anong oras, at kung anong destination. At dahil na-board ang lola mo sa pag-abang ng bus, kasi parang 30 minutes pa naman bago dumating yung bus na hinihintay ko, so naglakad-lakad muna ako dito na malapit sa pupuntahan ko. And after that, pumunta na ako sa LRT. Yung kanina guys, MRT yun. Ito naman is LRT. Sobrang safe pa rin niya kasi wala siyang kagaya. Yan alam mo yun, may space and all. And dito medyo natagalan lang ako sa pag-punch nung dala kong ticket kasi hindi ko alam kung saan siya. Yung pala, dun siya sa bandang unahan. And scan mo lang yung QR code. And buta na lang very accommodating itong Taiwanese na nakausap ko. And very, very thankful ako sa kanya kasi tinulungan niya ako kung paano gamitin yung ticket na to. And I am so happy kasi parang 50 or 100 pesos lang. All day unlimited na siya. Yung MRT na to, yung ticket ko na to sa MRT. And kahit saan, pwede kang makapunta the whole day. At yung nakita nyo na map na yun, pwede nyo mapuntahan yung lahat. Pero for me kasi, ang napuntahan ko lang dito is tatlong place. And dahil sa yung battery ko is hindi na naman siya nagkasya, marami akong places na hindi ko na na-videohan, hindi ko na rin na-picturean, pero it will always remain in my mind and in my heart. And eto na guys ang sinasabi ko na pang QR code.
And hindi ko alam nung una, kasi dumiretso ako dun sa may LRT, pero dapat pala ipo-punch mo muna to. So, sa mga hindi pa nakakaalam dyan, napupunta pa lang ng Taiwan, sana matuto kayo sa aking little mistake na pumunta muna ako sa train bago ko pinunch yung QR code. And this one guys, tinanong sa akin ng Taiwanese kung ano yung dala ko na yun. And sabi niya kasi parang gumagastos siya ng more than 300 pesos sa atin para sa parang way niya sa work or sa school, I forgot. Gumagastos siya ng more than 300 pesos. Ano lang yun na, back and forth. Pero kasi itong parang pass na to is unlimited na siya. Kaya sabi niya sobrang sulit daw na nakuha ko and sana daw magkaroon sila. And hindi ko lang sure guys kung for tourists lang tong pass na to or pwede siya sa lahat. I don't know. I just go to Fisherman's Wharf. And voila, mga turista guys. Sobrang nakaka-intimidate naman kasi sobrang foreignary ang mga kasabay ko dito sa MRT. Parang ako lang or dalawa lang kaming Asian doon. And ang dami nilang mga tourists doon na iba't ibang mga lahi from Europe, sa US, and other country na hindi taga-Asia. And touchdown sa Fisherman's Wharf. And as you can see guys, ang lalaki ng mga bato. And ngayon lang ako nakakita ng ganitong mga bato na parang naka-art siya. And this is my first time also na mag-isa sa ganitong klaseng lugar. And hindi lang siya basta lugar, napakalawak niya na lugar. And hindi ko inakala na kaya ko tong parang puntahan alone. And in fairness naman guys, kahit sobrang tirik ng araw, kung makikita nyo, naka-shades ako pero sobrang tirik pa rin ng araw. Hindi siya mainit for me. Mainit yung sinag niya pero hindi siya mainit sa katawan. Did you get what I mean? Yung parang, alam mo yun, hindi siya kagaya sa Philippines na parang sobrang maglalapot ka, sobrang pagpapawisan ka. And makikita nyo sa video ko guys na silaw na silaw ako sa araw. And naka-sunscreen ako dyan and sobrang tapang ko na dito sa Philippines kasi parang mainitan lang ako ng 1 minute to 5 minutes. Sobrang, ang sakit niya sa balat kasi sobrang nipis ng balat ko guys. Pero dito parang more than an hour ako nakastay dito. Hindi lang ako nag-video ng the whole journey ko dito. Pero of course, syempre, in-enjoy ko yung view and all that. O diba, kahit sobrang tirik ng araw, tuloy pa rin ang lakad. May baon tayong payong, I bring an umbrella, my drink, and syempre itong tripod na kahit na parang uuga-uga na siya, is dala-dala ko pa rin siya as a solo tourist. And sobrang ganda na nito guys. Sa lahat ng napuntahan ko so far, ito yung pinaka-favorite ko na parang kahit ilang taon kaya ko magstay dito. Sobrang sarap ng hangin, malayo sa pollution and all, malayo sa ingay ng city, malayo sa mga bagay na gusto mong layuan and all that. Gets yun. And sobrang masaya lang siya sa heart. Kahit na mag-isa ako dito naglalakad, and as you can see guys, ang layo ng tao dun sa likod ko. Pero marami pa rin tourist na pumupunta dito kahit na ganitong oras. And pinili ko talaga yung ganitong oras kasi inisip ko kasi baka pag hapon or gabi, mas maraming tourist dito, baka hindi ako masyadong makapag-video and all, and baka mahiya ako and all. Sorry guys sa pa-shake ng camera kasi sobrang lakas ng hangin talaga.
And hawak ko yung tripod sa pinakadulo niya. Ang mali ko, dapat hinawakan ko nila yung phone ko. And then, videohan ko lang siya ng straight sa kamay ko. Pero sa tripod ko siya nilagay. Kaya siya sobrang nagwiwigaw-wigaw and all that. And malapit na tayo doon sa bridge, guys. And konting kembot na lang mararating na natin ang tagumpay. Doon kasi nahangin yung panda ko. Nakakaas siya. Hindi ako makapunta sa malayo. So, ayan yung beach na yun lang. Sobrang ganda doon. Snack time! And malapit na tayo, guys. And ang gaganda dito ng mga yate. Hindi siya kasing lalaki ng super laking mga yate ka, guys, ha. Mga yate na nakikita natin sa movie, pero still a yacht, and sobrang ganda niya. And hindi lang ako nakapunta sa baba that time kasi unang-una promise talaga nakalimutan kong pumunta. And nagmamadali din ako kasi after dito pupunta pa ako sa Liberty Square and sa museum na malapit din sa MRT. Malapit na rin ako masunog. But it's fine. Nakakatakot. And tinadama ko lang talaga yung magandang tanawin. Kasi alam ko pagbalik ko dito sa Philippines, stress na naman, pollution na naman, traffic na naman, init na naman na init na lapot and all that. And hindi niyo ako masisisi na kahit na sobrang initing na itong lugar, hindi talaga ako umalis. Tumagal ako ng 1 oras or mahigit pa dahil sa ganda ng view ng lugar. Nakita niyo ba yan, guys? Bukod sa mga trees, buildings, sky, clouds, yacht, bridge, and there's mountain also, guys. Parang full package na siya ng mga bagay na gusto kong puntahan at gawin sa isang lugar. And sayang lang wala talaga akong taga-picture, and yung tripod ko, hindi ko siya pwedeng iwan ng matagal na nakatayo kasi baka mahulog yung phone ko. And nahihiya naman ako sa mga tourist dito.
buti sana kung Pinoy, pwede kong pakiusapan na mag-picture or mag-video. Pero, ganun pa man, masaya pa rin ako. Kasi, busog na busog talaga yung mata ko, yung puso ko sa mga nakikita ko ditong tanawin. And sobrang worth it ng binayad ko, ng ginastos ko, ng pagod ko and all. And nakikita niyo ba yan, guys? There's mountain doon sa side na yun. And I really can't imagine na maglalakad ako outside ng ganun kalayo, ganito kainit, and mag-isa. Sobrang proud ako sa journey ko, sa sarili ko, na napuntahan ko tong lugar na to. And kung pauulit-ulitin, kaya ko siyang ulit-ulitin, and sana lang meron ditong ganyan din sa Philippines, or maybe hindi ko na-discover pa, or kung meron man, sobrang hirap kasi sa transportation, sa traffic, unlike dito, parang paglabas ko nung hotel ko, konting lakad, nandito ka na sa MRT, pagbaba mo, onting lakad, nandito ka na sa mga tanawin. And dito guys, meron silang mga parang e-bike, literal na e-bike, may scooter din na pwede kang mag-load ng card, magagamit mo na siya, makakapag-explore ka na. And there you are guys, wala na tayo guys sa Tamsui, and nandito na tayo sa Liberty Square. And wala na masyadong hangin at ayos na naman ang ating hair guys. And like what I've said guys, hindi na ako nakapag-video nung napuntahan ko pang iba na sa Shalom Beach and yung pauwi kasi malapit na talagang malowbat yung phone ko, and sobrang piniprepare ko na sana umabot siya hanggang sa iba ko pang pupuntahan kasi wala na ako mag-charge ng phone kasi hindi ko alam kung saan yung charging station dito. Super ganda nito guys sa Liberty Square, and sobrang nahiya naman yung mini skirt ko dahil sa mga suot ng mga ito, ng mga traditional na mga outfit nila. And there's a story kung bakit lagi akong skirt ang suot ko dito sa travel ko ng 4 days. Hindi ko siya talaga choice, wala akong option kasi gusto ko strictly 7 kilos lang yung dadaling ko. Sabi ko, di ba nang mag-skirt ako for now kasi hindi naman talaga ako lagi nagsiskirt. Kaya nagsuot na lang ako ng stockings kasi hindi talaga ako sanay na mag-skirt, magsuot ng maikli or sleeveless. Kaya sabi ko, bahala na si Batman. Wala rin naman nakikita na real skin ko dito guys, kaya don't worry. Gusto ko lang talaga mapagkasya yung 7 kilo ko. And isa pang mali ko, akala ko 7 kilo yung dala ko. Wala pa pala siyang 7 kilos, kaya hindi ako nakapagpadala or nakabili ng mga pasalubong ko. Pero pass is pass, nangyari na. And ito naman guys, yung lugar na nakikita ko lang talaga sa TikTok, sa YouTube. Pero ngayon, narating ko na siya, and ito yung Shanghai Shack and yung Liberty Square. Sobrang dami ditong mga trees and flowers, and sobrang lawak talaga ng lugar. And mamaya, dito sa video, meron parang flag ceremony nila. And maraming tao dito. Sobrang lawak lang talaga ng lugar. Sobrang spacious niya. Alam mo yun, malayo pa rin siya sa mga pollution kasi malayo siya dun sa station, malayo siya sa mga kotse na mga dumadaan. And here is the Taiwan flag. Sobrang worth it talaga mamasyal dito. Kung sa atin merong Luneta Park, I don't know if ito yung parang Luneta Park version nila. Pero dito guys, I swear, maganda siya dito. Maganda dito and sobrang relaxing pa rin yung place niya. At kung nagtataka kayo guys na parang bakit hindi ko masyadong kinakat yung mga videos, hindi ko talaga intention na i-cut yung video. And hopefully, ma-download ko siya ng buo. It's more than 1 hour. And I think kaabot siya ng almost 2 hours guys. Kasi for me, it's memories. Hindi lang siya for viewers, it's for me also. And I'm doing this for me guys, not for anyone. Kasi I am happy na nakapunta ako sa ganitong lugar. And I was able to capture all the memories that I had here in Taiwan. And kaya wala akong kinat. Or kung meron mang cut, siguro yung mga unnecessary na lang.
ring ng red. Walang laman. Ay, naman naiintindihan ko. No. Ang lamig mo. And after this guys, naglakad na lang ako sa pupuntang Shimantin and nag-food trip ako pero hindi ko na siya nakuhanan kasi parang more than 9 hours, 12 hours na yung phone ko na ginagamit ko. Dalawa yung gamit kong phone and yung isa drain na talaga siya and yung isa in-insert ko na yung SIM card ng Taiwan SIM card ko para magamit ko siya for my ways. Pero since kabisado ko naman na since day one pa lang, pero kabisado ko na yung hotel ko kasi madali lang talaga siyang puntahan. Parang every corner, mabilis mo siyang ma-memorize. And here comes my day 3 guys. Medyo umulan. Hindi naman malakas, ambon lang talaga, pero medyo matagal. Kasi gabi pa lang naririnig ko na umuulan na sabi ko baka hindi ako makapag-explore ng matagal or maaga. Pero inagahan ko pa rin, 8 pa rin ako nagising, 9 nakaalis na ako. And we are now at the Shilin Residence Park. And isa to sa gusto ko rin puntahan. Kung mapapansin nyo guys, sa mga iba na parang sanay sa mga maingay na lugar, ako kasi mas pinipili ko yung serenity, yung peaceful na lugar kasi mas relaxing. Kaya nga ako nagbakasyon, alam mo yun, parang makapag-relax, hindi para makigulo sa mundo na meron naman dito sa Philippines, diba? Kung mapapansin nyo, pupunta ka sa malalawak na lugar, sa mga park, beach, and parang luneta sa kanila. Kasi mas i-enjoy ko siya. Mas na-enjoy ko siya kahit na parang mag-isa lang ako or konti lang yung tao, tas ang lawak ng lugar. Mas peaceful para sa akin yun, mas enjoyable para sa akin yun, mas memorable para sa akin yun. Pero hindi ko naman winawala sa isip ko na parang makipag-bond sa ibang tao kasi normal na yun dito sa Philippines. Pero pag nasa ibang bansa ka, dapat parang medyo lagyan mo naman ng twist yung mga bagay-bagay. And pagpasensyahan nyo na guys, ito na naman si Silaw Girl. Actually guys, meron akong astigmatism and meron akong problem sa eye na sobrang kapag tumitingin ako is napakasakit niya sa mata compare sa other people na parang medyo normal pa sa akin. Sobrang hapdi niya talaga. And hindi ko na natiis, nilagay ko na talaga sa mata ko yung shades. And para naman talaga siya sa mata. Kasi kanina is napakagulo ng hair ko kaya nilagay ko muna siya as headband. And nagmamadali na rin ako dyan guys kasi marami pa ako nakasulat sa aking bucket list for today's video. Kaya nagmadali na rin ako papunta sa MRT since nalanghap ko na naman ang mga sariwang hangin at ang mga flowers and all that. And sobrang satisfied ang aking mata at ang aking kaluluwa sa mga views na meron dito guys. Kaya sobrang sulit pa rin ang pagod
At ang pagising ng maaga, hindi talaga ako morning person guys. Medyo morning person lang, parang sakto-sakto lang. Pero kasi gumising talaga ako ng maaga kahit medyo maulan para lang makapunta sa lugar na to at sa mga iba ko pang pupuntahan na sana makasama ko kayo. Or kung hindi man, I am doing this video for myself, for memories, kasi alam ko hindi naman forever na merong malaking storage itong phone ko. Ayan, as you can see guys, sobrang cute ng mga kalapati dito na para akong nasa Italy. And, nandito lang talaga siya guys. Sa atin, pag kumuha ka dito ng isa baka ibenta nila or what, pero dito parang nakikita mo lang siya na normal na ibon lang, na palakad-lakad and all that. And we are heading now to the Taipei Zoo. Eto na guys, sa zoo na tayo pupunta and medyo maraming tao ngayon. Pero nakaupo pa rin ako, hindi pa rin tayo standing ovation. And bago pa rin sa akin to guys, kasi dito sa Philippines, hindi ko na maalala kung kailan ako last na pumunta sa zoo. And ang pinunta ko talaga dito guys is yung koala at yung panda. Kasi never pa ako nakakita ng panda sa buong buhay ko. Pag nakita ko silang dalawa, okay na ako. Okay na hindi ko na makita yung iba kasi meron naman again, pag meron yung mga bagay sa Philippines, hindi ko na masyadong, alam mo yun, parang pinagtutuunan pa ng pansin sa ibang bansa unless meron akong parang i-compare kung ano ba yung experience dito at doon. Pero this time guys, since iisa lang naman ang mukha ng mga monkeys, ng ibang mga nakikita natin sa zoo. By the way guys, ang gusto ko talaga makita dito, hindi lang yung panda, hindi lang yung koala, pati na rin yung flamingo kasi never pa akong nakakita ng flamingo dito sa Philippines. And eto guys, yung fun pass ko na to, na pinakita ko sa inyo kanina. May story dyan guys, nawala ko yung isa dyan. Tatlo. Nawala ko yung tatlo dyan. And sobrang nag-rattle ako nung time na yun kasi hindi ko alam kung saan ko siya naiwan. And parang nag-flashback ako kung saan ako mga nagpunta and all that. And sobrang thankful ako guys na sobrang safe niya kung saan ko siya iniwan. Nandun ko pa rin siya nadatnan. And kung tutuusin, sobrang worth it nung card na yun kasi isa nun is 2,500 pesos. So tatlo yun. And ang dami kong nasayang na oras kasi bumalik ako and inisip ko pa saan ko siya naiwan. And thankful ako kasi nadatnan ko pa siya ng kompleto at buo. Guys, harap naman kayo dito. Ang layo ng tinravel ko, tapos nakatalikod lang kayo, natutulog pa. Okay, mga supplier. Hi! 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 Grabe naman, masyado nilang tinago si Panda. Sa dulo pa daw. Yun pa naman yung pinunta ko dito. Ang layo yun si Panda. Let's see Panda. Let's see Panda. There you are. Hi Panda. Umiinom. Marunong siya uminom. Ganda ng place ni Panda. Hello. Cute. 对不起，那给你这个格子。
Nandito na naman tayo guys sa Struggle is Real dahil wala tayong photographer and wala tayong mapag-videohan. Ito na si ate mo girl, Montanga. Opak, hanap na naman ng angulo here and there. And struggle na naman tayo sa pag-video and pag-picture guys. Ang ginagawa ko kasi guys, i-video ko yung sarili ko and then i-screenshot ko na lang for photos. And saka ko siya i-upload. Yun lang guys. Kasi hindi ko matayo yung aking tripod. Kasi nung nadala ko kasing tripod is yung lightweight lang. Since ayoko nga mabigat yung daladala ko. Pero meron akong bagong tripod. Medyo mabigat nga lang siya. Color black. And mas maganda siya. Kasi may stabilizer na siya. And mas mataas yung makukunan yung mga video or pictures. And meron na rin siyang motion. Na parang AI motion. Na kung saan ka isusundan ka niya. As in 360 yung kanyang motion. Pero dito sa nabili ko guys is nabili ko siya sa Shein, mura lang siya. And hindi siya worth it. Pero okay na rin siya kasi nagamit ko na rin siya naman dito sa travel ko dito. And nagsastruggle lang ako kung paano ko mabivideohan or mapipicture ng buo yung Hello Taipei na to. And may mga dumadaan na dyan mga tao. Pero wala pa rin akong packet. And here we are na guys sa ating third destination. And nakapunta na tayo dito ngayon sa Hong Kong Gondola. And ini-expect ko talaga dito is what do you call this? Itong per box na to is parang mga 5 kami sa isang box or at least mga 3. Pero hindi ko talaga in-expect na mag-isa lang ako doon. Pero okay lang naman kasi parang meron naman akong achievement unlock na solo sa loob ng isang mga gondola na to. And knowing na di ko alam, parang 300 feet ata yung taas na pupuntahan namin and nasa 20 minutes yung ride niya. Hindi ko alam kung 20 minutes back and forth or 20 minutes lang siya pupunta. And meron siyang 3 stops. And yun guys, samahan niyo ako sa aking journey here. Hello, bye-bye! Bye-bye, Philippines! My God! 1,000 feet yata to. Kaloka ka bakla. Ay! Buhay dahil pagtakot ka talaga sa height. Diyos ko po, matay na ako dito mag-isa. Nakikita niyo yan? Hindi ko na makita yung baba. Sayang, wala nag-video sa akin. Ganda ko. Self-supporting award goes to me. Walang kasama. Wow, si ate mo, girl.
God, lahat sila may kasama ako ulit. This is 8 minutes. Wait. And there you have it guys, dito sa pagsakay ko dito sa Mahogong Gondola. And pagpasensyahan nyo na, medyo malikot ang aking pagkakamera kasi parang hindi ko makontain yung happiness, yung excitement kasi first time ko nga dito. And as you can see that guys, dito sa pabalik is meron na akong kasama, parang 3 ata sila or what. Pero bumaba din sila after and hindi ko na rin na-videohan yung iba. And yun nga guys, hindi ko makontain yung excitement na nararamdaman ko kaya yung camera is hindi ko alam kung saan ko siya talaga iaanggulo. Kasi ang daming nakita ng mata ko na hindi kayang ilagay talaga sa camera and hindi kayang i-focus niya sa isang place lang kasi kalikot kanan merong magagandang mga views ng mga trees, mountains, plants, buildings and all that. And sobrang happy ko guys, kahit mag-isa lang ako sa aking journey dito, sobrang worth it talaga. And I don't think naman guys na mayroong manunood sa video ko na to na ganito kahaba. So ini-enjoy ko na lang ang aking pagsasalita while editing this video. And kung makikita nyo guys, ganun kataas yung pinuntahan ko. And mas mataas pa kasi meron pa siyang kabila. And sa ating 4th destination guys sa araw na to, and sobrang ang dami ko pang energy, nandito na tayo sa Taipei 101, ang sikat na sa TikTok yung umaakyat sa elevator while seeing the view of Taipei 101. Sobrang laki niya talaga guys, legit na 101 floor siya. And hindi ko lang na-videohan yung iba kasi sobrang excited ako. And that time is umaambon pa kaya hindi ako masyado nakapag-video ng iba't ibang angle. Pero sa makikita nyo dito parang sulit na yung napuntahan ko at yung video na to. And sobrang mahangin pa rin dito guys. Hindi siya mainit actually. Mahangin talaga siya. And yung hack nga na sinabi nila na kapag pumunta ka sa loob, mag-order ka lang ng coffee and then sabihin mo lang for takeout, is makakapunta ka na doon. And yung coffee nila is worth I think 240 pesos or 350 pesos ang isa. So makakapunta ka na doon sa 88th floor yata na yun. And then, kasi kung bibili ka ng ticket nila sa Klook or doon mismo sa kanila, papunta sa observatory nila is 1,000 pesos. Pero kung gagamitin mo yung hack na papunta doon is yung bibili ka lang ng coffee, worth 200 to 300 pesos lang siya.
pa ba to? Let's go! BGC. And gabi na naman guys, we're here sa Taipei, Shiminting, and nandito tayo ngayon sa Rainbow Street and pupunta tayo sa Taiwan souvenir and ipapakita ko sa inyo guys kung ano-ano yung pwede nyo mabili dito sa souvenir shop dito sa Taiwan. And isa na dito ang keychain of course, and iba-iba yung price niya depende sa laki or sa bigat ng mga items. And nandito rin yung kanilang buy 5 and get 1 free ng mga products like tea, chocolates, biscuits, and other mga food nila dito. And sobrang worth it guys kung bibili kayo ng 5 kasi meron na siyang free na isang item or product na ibinibigay nila sa inyo. And sobrang nanghinayang ako kasi yan nga, hindi ako nakabili ng pasalubong dahil akala ko kasama yung hand carry ko na bag dun sa 7 kilo na ikikilo dun sa aking luggage. Pero unfortunately, hindi pala siya kasama kaya wala ako nabiling pasalubong kahit isa dito sa mga pinapakita ko ngayon guys. Pero sa mga interesado, if ever napupunta kayo dito guys, dito sa souvenir shop, malapit lang siya dito sa Shiminting and katabing-katabi lang siya ng MRT station.
Yung e-boarding pass now. Boarding pass. Ay! Naiwan. My gate number A1. This is my Asia Z1 here. Z2125. I'm going home na. It's so sad. Taiwan!
will be seated for landing.